Mahilig ang Estados Unidos sa pagiging superpower, malaking militar, ekonomiya at utang. Sabihin na nating singilin na ang mga isa OU o may isang estado na magdesisyong bawasan ang bituin sa watawat ng Estados Unidos. Pwede bang umalis na lang ang Texas? Magiging sarili bang imperyo ng abogado ang California at ano ang mangyayari sa Virginia? Aling mga estado kaya ang talagang makakabuhay ng mag-isa? Tuklasin natin ang unang destinasyon sa tour ng paghihiwalay, ang estado ng nag-iisang bituin. Hindi ko alam kung napansin mo, pero ang Texas ay napakalaki, halos 269,000 milya kuwadrado ng barbecue. Huwag mo akong bastusin, mayabang ang vibe dito. Dati rin itong sariling bansa. Aminin natin, hindi pa siya nakamove on sa hiwalayang yon, naranasan na rin natin yan. Kung babalik ang Republika ng Texas, hindi lang ito makakaligtas. Magyayabang ito ng mas malaki, mas mayaman, at malamang ay sobrang ipinagmamalaki pa nila yon. Ang Rio Grande ay parang natural na moat at ang baybayin ay 3,400 milyang welcome map para sa pandaigdigang kalakalan. Walang mga bottleneck na parang sa Panama. Puro maayos lang ang daloy, kadalasan. Maaaring may choke point pero babalikan ko ito mamaya. Ang Texas ang parang Costco ng kalakalan sa Amerika. Langis, gas, kuryente, baka, teknolohiya, hangin, lahat na. Meron din sila, pati diskwento sa hotdog. Mas marami itong enerhiya na napoproduce kaysa ibang estado at malaki ang lamang. Ito ang oil at gas capital ng bansa na may 201 bilyong bariles ng krudo at literal na mga bundok ng natural gas. Pumapangalawa ang Florida, pero parang pampadagdag lang talaga ito sa bilang. Ang Texas ang dahilan kung bakit may ilaw ang kalahati ng bansa. Kung mawala ng kuryente ang United States, Texas agad ang magsasabing, sige, ako na lang. Mas marami ditong enerhiya kaysa alam gamitin ng estado. Ito ang sobrang likot na bata ng Amerika, pero imbes na fingerpaint, krudong langis ang ikinakalat nito kahit saan. Hindi lang pinapagana ng Texas ang sarili nito, pinapagana rin nito ang lahat ng iba pa. 68% ng enerhiyang iniluluwas ng Amerika ay mula rito. Iyan ay nagkakahalaga ng 1,543 bilyon ngayong 2024 lang, sapat para mapatingin ng masama ang Organization of the Petroleum Exporting Countries. Pero kalahati lang ng kwento ang enerhiya. 86% ng lupa sa Texas ay ginagamit sa agrikultura. Kaya halos buong mapa, kung patag, maaraw at amoy pataba, siguradong may kumikita na dyan. 14% ng mga Texan ay nagtatrabaho sa agrikultura, nagtatanim, nag-aalaga ng hayop o sumisigaw sa panahon. Hindi lang Texas ang pinapakain nito, pati ikaw. Nangunguna ang mga bilyong pisong baka. Isama rin ang itlog, oats, pecans, citrus, mani, bigas, trigo at mais. Parang grocery aisle na puno ng pride ng estado at halos lahat ng makakain o maisuot ay may tatak Texas. Nagpapakain o nagdadamit ang magsasaka mula Texas. Parang bayani ang magpakain ng 155 tao. Pero kapag itinago ng Texas lahat, magiging normal lang ang 30% obesity rate nila. Nag-e-export ang Texas kaya nakakakuha ng hapunan ang Amerika. Sinasabi ng Texas na walang anuman yol. Hindi lang pagkain at langis ang meron sa Texas, kundi pati silicon, bakal at rocket fuel. Lumipat sina Tesla at SpaceX, sumunod ang Oracle at bumaba sa timog ang Caterpillar. Laging abala ang Texas, mga lungsod, highway at industriya. Mas malaki ang lahat dito, lalo na ang ambisyon. At kung may nagbabalak na kunin yon, good luck na lang. Ang Texas ang may pinakamalaking National Guard sa bansa at higit 1 milyong veterano. Sa Texas, ang huwag mong guluhin ang Texas ay hindi lang slogan kundi babala. Tanda mo yung choke point na nabanggit ko sa kabila ng Gulf of America na dating tinatawag na Gulf of Mexico, Florida. Kung nais nito, pwede itong makipag-alyansa sa Cuba at gawing choke point ang Gulf. Parang kwento ng kontrabida sa comics, pero posible ito sa mundong ito. Pero iyon lang talaga ang tunay na kahinaan. Ang Texas ay may malalawak na lugar, kaya kung mahilig ka sa ganitong geography tour, mag-subscribe ka. Pinipilit kong magpakatatag na parang power grid ng Texas. Ngayon, tumalon naman tayo sa kabila ng Gulf papuntang Florida, ang nag-iisang estado na kayang gawing sandata ang humidity. Ang Florida ang may ikalawang pinakamahabang baybayin sa mga estado, lampas 8,400 milya ayon sa ilang sukatan. Walang choke point, bottleneck, puro bukas na tubig at pitaka lang. Perpekto para sa pagpapadala ng gamit palabas, hindi lang ito patibong sa turista, may dalandan at si Florida, lalaki.
Netong tagapagluwas ng pagkain ito. Noong 2023, nagpadala ito ng 221 milyon sa prutas at 372 milyon sa gulay. Sapat na strawberry, kamatis, mangga at tubo para pakainin ang isang hukbo o gumawa ng cocktail para sa lahat sa Miami Beach, na tuwing spring break ay halos pareho lang. Kung di ka mahilig sa halaman, subukan ang seafood. Halos $500 milyon ang inaangkat, kaya kaya ng Florida pakainin ang sarili. Problema ang kuryente, mataas ang konsumo ng enerhiya pero kulang sa langis at gas. Mas mababa sa 0.1% ng reserba ng United States, isang higante sa enerhiya. Sa isang walang lamang tangke sa malayo sa baybayin, may sapat na langis para magbomba ng 1,000,000 bariles kada araw. Ipinagbawal ang pagbabarena mula 2006 hanggang 2032. Hindi rin naman mahalaga. Matagal nang ipinagbawal ng Florida sa sarili. Hindi ito pang matagalang pag-iisip. Hindi tulad ng Texas, tumataya ang Florida sa solar, pero 10% lang ng demand ang natutugunan ng renewable energy at 2 lang ang nuclear plants dito. Hindi sapat ang vibes at sikat ng araw para magpatakbo ng estado. Sa kabutihang palad, ang median income ng Florida ay 73,000 at sapat ito para sa panggatong. May kasunduan sa Texas, enerhiya kapalit ng access. Bukas ang ilaw sa Texas at kalakalan sa Caribbean sa Florida. Napapaligiran ng tubig sa 3 gilid, kaya madali itong ipagtanggol. Kaya ba ng Sunshine State maging sariling bansa? Siyempre, sino nga ba ang susugod sa Florida, pare? Isa pang pangunahing yaman ng Florida ay mga retirado, kadalasan galing Big Apple. Ano ang susunod na destinasyon sa breakaway tour? Ang estado ng New York ay sentro ng pandaigdigang pananalapi dahil sa lungsod ng New York, ang puso ng kapitalismo. At kung hindi mo pa nahulaan, mayayaman ang mga taga New York. Ang karaniwang kita ng sambahayan ay 82,100, ngunit may limitasyon ang yaman at impluensya. Malalambot na asset ang mga iyon. Okay sa cocktail party pero di maganda pag may brownout. Ang isang tunay na bansa ay kailangan ng industriya, infrastruktura, at paraan para mapanatiling mainit sa Pebrero. At diyan tahimik na namamayagpag ang New York. Noong 2024 nag-export ito ng 73 bilyon sa mga produktong gawa gaya ng bakal at semiconductors. Hindi lang ito nagpapalitan ng pera, gumagawa rin ito ng mga bagay. Ang daungan ng lungsod ay isa sa pinakamagaganda sa buong mundo. Ang pangunahing dahilan kung bakit ito naging isang Amerikanong lungsod ay dahil sa heograpiya na nagpayaman sa New York. Ang daungan ng New York at New Jersey ay abala at mahalaga. Ang pangunahing sentro ng pag-aangkat ng langis ng bansa, ang ugat ng buhay sa nagyeyelong hilagang silangan. Hugutin mo ang saksak na yan, titigil agad ang kalahati ng baybayin bago mag-almusal. Pero yan ang problema. Walang sapat na kuryente ang New York para mapanatili ang pagpapatakbo nito. Pang-4 ito sa dami ng populasyon pero pang-10 lang sa produksyon ng kuryente. Umi-import ito ng halos 45% ng kuryente nito mula sa Canada. Mahirap maging mag-isa kapag nakakabit ka pa rin sa Quebec. At pagkatapos, nariyan ang Indian Point Nuclear Power Plant o dati dahil isinara na ito. Noong 2021, biglang nawala ng magdamag ang isang kapat ng kuryente sa lungsod ng New York. Ito yung klase ng hakbang na parang nagsasabing, paano kung gawing mas artificial ang mga brownout? Ngayon na, ang lungsod na hindi natutulog ay mas maraming fossil fuel ang ginagamit para manatiling gising. Tanging New York lang ang kayang magsara ng planta ng kuryente at tawagin itong progreso. Umaangkat ang New York ng 85% ng enerhiya at halos walang sariling natural gas production. Hindi rin maganda ang kalagayan ng pagkain. Umaangkat ng $1 bilyong bawat buwan. Hindi masosolusyonan ng rooftop kale gardens yan. Hindi pa kayang mabuhay ng New York nang mag-isa sa ngayon. Kailangan nitong bumili at mag-bluff para malampasan ang bawat krisis ng maingay. Ipagpapalit nito ang kalakalan, pera, media at impluensya para sa pagkain at gasolina. Ibebenta ang alindog gaya ng ginawa nito sa mga mortgage noon. Pero may isang bagay ang New York na pabor sa kanya. Isang paraan para di masyadong nangangailangan. Nasa ilalim lang ito ng lupa, sa hilagang bahagi ng estado. Hindi langis, hindi ginto, kundi mga lumang likas na yaman lang. Ang klase na pwedeng hukayin, tunawin o madumihan ang ilog. Ito ang susi sa kaligtasan. Mabaho, maingay at abala, perpekto. New York. Tumingin ka lang sa kabila ng hangganan. Ang New York ay nasa ibabaw ng Marcellus at Utica Shale gas fields na kahati ng Pennsylvania. Parang awkward na magkakasama sa bahay. Napakalaki ng Marcellus,
pinakamalaking deposito sa bansa. Pero ipinagbawal ng New York ang fracking noong 2014, maganda para sa kalikasan, pero masama para sa kaligtasan. Hindi tumitigil ang Pennsylvania sa usaping ito. Kung mag-isa silang kumilos, baka mapilitan ding mag-drill ang New York. Kung gagamitin ang Marcellus, maaaring maging energy independent ang estado. Baka maging makapangyarihan pa nga. Ang tanong ay, hanggang saan ito aabot? Magiging susunod ba itong imperyo o isa lang sa pinakamadulas na tax haven sa mundo? Sa ngayon, nakita na natin kung paano haharapin ng Florida, Texas at New York ang sitwasyon. Oo, maaaring medyo inaasahan na ang mga ito. Pero manatili kayong nakatutok para sa iba pa at ipaalam ninyo sa akin sa mga komento kung may nagulat sa inyo. Nabanggit ko na ang Pennsylvania, kaya puntahan natin ito ngayon. Maganda ang lagay ng gas field sa Pennsylvania. Tuloy-tuloy ang rig operations. Parang hipster na ginawang lifestyle ang craft beer. Medyo sobra ang pagmamalaki nila dito. Ang estado ay may 763 trilyong cubic feet ng reserba. Ang Texas ang nangunguna, oo, pero si Pennsylvania ang overachiever na hindi tumitigil sa pagyayabang tungkol dito. Matagal nang wala si Rockefeller, pero patuloy pa rin kumikita ang estado. Ito rin ang pinakamalaking exporter ng kuryente ng Amerika papuntang Ohio, Maryland, New Jersey at sa energy-starved na New York, parang food truck ng grid. At hindi lang ito sa gas. Iminungkahi pa ni Gobernador Josh Shapiro na muling buksan ang 3 Mile Island bilang planta ng kuryente para sa AI data center. Progreso ang paggamit ng bagong teknolohiya gamit ang luma at halos disaster na sistema. Mas mahina ang sektor ng pagkain. 22 bilyon sa agricultural exports, karamihan ay dairy, soybeans at manok. Mas marami pa rin kinakain ang Pennsylvania kaysa sa naibebenta, pero kalamangan nito ang enerhiya, bakal at iba pa. Noong 2024 nagpadala ang pantalan ng Philadelphia ng P46 bilyong produkto. Hindi masama para sa isang pantalan sa ilog na may bahagyang amoy pa rin ng cheesesteak at industrial na dumi. Pero narito ang problema. Ang buong kabuhayan ng Philly ay dumadaan sa ilog Delaware, isang sagabal na lang ang pagitan mula sa sakuna at naroon mismo sa sagabal na yon. New Jersey parang traffic cone ang estado. Maraming kinikimkim na sama ng loob, kaya malinaw na kung ano ang dapat gawin. Nagbuo ng alyansa ang Pennsylvania, New York at New Jersey, enerhiya mula kanluran, pananalapi mula silangan, at ugali mula gitna. Sa madaling salita, normal lang na negosyo. Kaya ng Pennsylvania na tumayo sa sarili niyang mga paa sa ngayon, pero bigyan mo lang ng panahon. Ang gitnang anak ng West Coast ay laging gustong mapansin. Malaki ang tsansa ng Washington na mag-isa. Nakakatulong ang heograpiya nito. Mahaba ang baybayin sa Pacific. Walang malaking choke point maliban siguro sa Puget Sound na malabo pa. Isa ito sa pinakaabala na shipping lane sa bansa, tahanan ng mga pantalan ng Seattle at Tacoma na panglima sa pinakaabala sa United States. Hanggat maganda ang relasyon ng Washington sa Canada, tuloy-tuloy lang ang kalakalan. Kung hindi, dapat pag-isipan ng British Columbia bago makipagsagupa sa estadong kayang patayin ang kuryente mula sa kabilang hangganan. Sa ngayon, mas marami pang kuryente ang nalilikha ng Washington kaysa sa kailangan nito. Nag-e-export ito ng kuryente sa California at Canada, pero tataas na ang pangangailangan. Ang pagbabawal ng gas sa sasakyan ng estado sa 2035 ay posibleng magdoble ng paggamit ng kuryente. Sa kabutihang palad, nakaupo ang Washington sa minahan ng hydropower, isang kapat ng hydroelectricity ng Amerika ay dito galing. Ang Grand Coulee Dam lang ay gumagawa ng 15 terawatt-hours kada taon, sapat para patakbuhin ang lahat ng coffee machine sa West Coast ng walang hanggan. Pero hindi lang talon at yabang sa renewable energy ang haharapin. Halos walang langis o gas na ginagawa ang Washington, umaangkat pa nga ito ng pareho, isang berdeng higante na umaasa pa rin sa fossil fuel. Ang mga fusion startup tulad ng Helion Zap at Avalanche ay sinusubukang ayusin iyon. Nagtatayo ang Helion ng unang fusion plant sa mundo para mag-supply ng kuryente sa Microsoft Data Center sa 2028. Kung gagana ito, magiging untouchable ang Washington. Kung hindi, siya pa rin yung laging nagsasabi sa party na 10 taon na lang at nandyan na ang fusion. May pagkain at pera si Washington na pwedeng gawing negosyo. Nagluluwas ito ng daan-daang milyong halaga ng prutas, gulay, trigo at pagkaing dagat. Lugar na kayang magpakain sa sarili at magpadala ng sobra sa timog. Mayaman din ito. Ang karaniwang kita ng bawat sambahayan ay nasa 74,000, 600 noong 2000
at 23. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya, kundi pati industriya. Mahigit 40 bilyon sa mga manufactured exports, pinangungunahan ng 185 bilyon sa kagamitan sa transportasyon, eroplano, barko at mga misil. Kaya ang pagharang sa Puget Sound ay parang hindi estratehiya, kundi parang paghiling ng kapahamakan. May energy exports at engineering ang Washington. Panatilihing bukas ang mga pipeline. Isa rin ito sa ilang estadong maaaring umunlad bilang malayang bansa. Lalo na kung magtagumpay ang isa sa mga fusion startup na, yan, sana lang hindi masabugan ang supply ng kape sa Seattle o kalahati ng Microsoft. Puro usapang enerhiya pero wala namang biyahe sa malayong hilaga. Seryoso. May isa pang lugar na dapat ay pumapangalawa. Dapat dito, ang tamang salita ay dapat. Maaaring malamig sa Alaska pero hindi ito mahina. Isa ito sa iilang lugar na kayang tumayo sa sarili nilang paa. Mahigit 10% ng residente ay veterano, pinakamataas sa bansa. Ang estado ay parang malaking samahan ng mga armado at may snowmobile. Malaki rin ang tulong ng heograpiya. Para itong isang kuta, tubig sa 3 panig, yelo sa ika-4 at ang pag-iisa ang tumatapos sa depensa. Sa ekonomiya, may sapat na langis ang Alaska. Mahigit 3 bilyong bariles ang nakareserba at 465,000 bariles kada araw ang napoproduce, kaya nananatiling sagana ang gobyerno. Binabayaran lang nito ang mga tao ng P1,000 P2,000 bawat taon para mabuhay. May 125 trilyong cubic feet din itong natural gas, pero hindi nila ito maipapadala sa ibang bansa kung walang pipeline para sa likidong gas. Pinapangarap na nila ito mula pa noong uso pa ang disko. Sa pagkain naman, sako na talaga dahil 90-95% ng kinakain dito ay mula sa ibang lugar. Ang estado ang pinakahuli pagdating sa agricultural exports. Oo, may seafood at marami nito, pero walang baka, walang butil, walang malakihang pagsasaka. Masyadong malamig ang lupa, masyadong mabato, at masyadong abala sa pagtatangkang patayin ka, na siyang ironic na dahilan kung bakit ito ibinenta ng Rusya sa simula pa lang. Kaya ang ikinabubuhay ay ang pagpapalit ng langis at gas sa pagkain. Ang karaniwang kita ay P86,600, ngunit karamihan ay mula sa sektor ng enerhiya. Ang pagmamanupaktura naman ay dagdag lang. Mga 2,000 na lang ang matitira pag naubos ang pera sa langis. Pati Alaska mawawala, pero may bentahe pa rin dahil sa lokasyon nito. Ang enerhiya ay kapangyarihan. Isang kasunduan sa Washington ang magpapainit sa lahat. Langis at gas, kapalit ng pagkain at teknolohiya. 2 frontier state na nagtutulungan para mabuhay. Kung ikukumpara sa timog na kaguluhan, ang hiwalay na lokasyon ng Alaska ang posibleng pinakamalaking bentahe nito. Mahirap gutumin ang estado na kailangan ng lahat para lang manatiling mainit. Sige, mukhang kaya ng Alaska, Washington at Pennsylvania ang sitwasyon. May nagulat ba sa iyo ngayon? Ibahagi ang salubin sa komento. Tara, mula hilaga hanggang silangan. Nasa panig ng Mississippi ang mapa. May access sa Golpo, kontrol sa ilog at nasa unahan pagdating sa mga rutang pangkalakalan na talagang mahalaga. Pero hanggang doon lang ang magandang balita. Noong 2023, halos kalahati ng kita ng estado, 106 bilyon ay direktang galing sa Washington. Yan ay 47% ng kabuuang budget. Ang pamahalaang federal ang sugar daddy ng Mississippi at kapag natapos ang ugnayang iyon, parang naghahanap na lang ng barya ang Mississippi sa likod ng sofa para lang makahanap ng ekstrang bilyon. Lumalala dahil 4 na beses mas mataas ang gamit ng enerhiya ng estado kaysa kaya nitong gawin at halos walang natural gas na napoproduce. Oo, may kaunting langis. 232,000 barrels noong Abril ng 2025 na parang maganda pakinggan hanggang sa malaman mong pang-15 lang ito kumpara sa ibang mga estado. Hindi talaga kasali ang Mississippi sa larangan ng enerhiya. Nasa labas lang siya ng laro. At pagdating sa pagkain, hindi rin naman ito mas maganda. Nag-export ito ng 25 bilyong produktong agrikultural, ngunit karamihan ay mula sa pinrosesong pananim ng ibang lugar. Halos 70% ng mga nasa istante ng grocery ay inaangkat mula sa ibang lugar. Dagdagan pa ng median household income na 54,200, isa sa pinakamababa sa buong bansa. Ang sitwasyon ay mula sa madilim hanggang sa parang pakipadala ng pagkain. Pero kahit paano, may tulong din ang heograpiya. Dahil sa Golpo at Ilog Mississippi, naging natural na sentro ng kalakalan at pagpipino ito. Mas mataas ang ani ng matabang delta kapag ito ay maayos na pinamahalaan.
Malaking pero kung kulang sa industriya, enerhiya o pera, mahina talaga ang Mississippi mag-isa. Ano plano? Pipili ng panig. Ang Republika ng mas malaking Texas o ang Gulf Coalition ng Florida, pareho silang may enerhiya, infrastruktura at pera. Mahalaga ang heograpiya sa Mississippi at sa mundo. Sapat na ba ang bargaining power para maging mahalaga ito? Hindi sapat na sila ang magdikta at hindi lang masamang balita. Hindi rin nag-iisa ang Mississippi. Nag-iimpake na si Virginia para lumipat. Ang median income ng estado ay nasa 70,000. 29% lang ng kita ng estado ay mula sa Washington. Mukha namang independent, di ba? Maliban sa karamihan ng Virginia na binubuo ng Washington, ahensya ng federal, base militar at defense contractor. Kahit saan abot ng tanaw mo, kapag bumagsak ang District of Columbia, apektado rin ang hilagang Virginia sa fallout. Nakakatulong ng kaunti ang heograpiya. Ang baybayin ng Atlantiko ay nagbibigay dito ng access sa rutang pangkalakalan na mahalaga dahil hindi pa ito self-sustaining ngayon. Ang Virginia ang pinakahuli sa produksyon ng krudong langis noong 2024 na may 3,000 bariles lamang. Hindi yan industriya, libangan lang yan. Inaangkat nito halos lahat ng natural gas at uranium nito. At ito rin ang pinakamalaking net importer ng kuryente sa bansa, bumibili ng 3-6% ng ginagamit nito. Hindi gumagawa ng enerhiya ang Virginia, sinisip-sip lang nito. Kapag nawala ng ilaw sa District of Columbia, biglang titigil ang mga sweldo ng federal na empleyado. Biglang hihinto magdamag ang mga AI data center at pabrika ng Virginia na nag-export ng 154 na bilyon noong nakaraang taon. Ang estado ng Amerika na gumagawa ng mga drone ay nagiging sementeryo ng sirang screen at hindi bayad na inhinyero. Pero may isang bagay na makakapagligtas, pagkain. Ang Virginia ay net exporter, produktibo pa ang lupa at maingay pa rin ang mga baka. Sa tamang alyansa, pwedeng maging sentro ang Virginia ng Mid-Atlantic Republika. Kaunting kalakalan, kaunting diplomasya at maraming pagpapanggap na ayos lang ang lahat. Hindi kalayaan, kundi ang makaligtas, na sa mga panahong ito, pareho na rin yon. Kumusta naman ang mga wildcards? Baka magtagal ang mga lugar na to, baka hindi rin. Nakaligtas na ang Hawaii sa pag-iisa noon, daan-daang taon pa nga. Alam nito kung paano maghintay, kaya nananatiling isa ito sa pinaka-napapangalagang lugar sa mundo. Tubig sa lahat ng dako, mga bundok na matutulis na kayang sumugat sa iyo. Ang problema, baka hindi malamig o mura ang smoothie na iniinom mo. O baka nga hindi pa totoong prutas. Walang langis o gas na reserba ang mga isla, wala talaga. Umaasa sila sa inaangkat na gasolina, karamihan ay liquefied natural gas mula sa Japan na ayos lang hanggang sa tumigil ito. Mas mabilis mawala ng kuryente sa Hawaii kaysa malobat cellphone ng turistang mahilig mag-selfie sa sunset. Hindi rin maayos ang pagkain. 70% nito ay inaangkat. Noong una, maganda sanang ideya ang paggiba ng mga sakahan para gawing mga resort. Matagal bago maibalik ang mga sakahan at posibleng masira pa ang tanawin mula sa infinity pool. Kaya hindi mag-isa ang Hawaii. Pinakamainam gawin ay maging kapaki-pakinabang muli bilang gitnang punto sa pagitan ng Asya at kanlurang mga estado. Ang huling hintuan ng mundo. Ang pagiging malaya ay magiging mabagsik, pero ang pag-survive ay alam na ng Hawaii kung paano gawin yon. Ginagawa na nila yon noon pa man. Natuto na rin kaming lahat kung paano magsunog ng mga bagay para sa enerhiya. Sana nga lang ngayon ay may generator at malamig. Piña colada, ang Colorado ay isa pang wildcard at medyo malakas din. Nakatago sa likod ng Rockies, parang panic room ng Amerika ito. Isa sa pinakasikat na lugar sa bansa at ikatlong pinakamalaking exporter, umaabot sa 10 bilyon ang inilalabas nitong produkto. Nagiging sentro na rin ito ng teknolohiya, na tinatawag pa ng ilan na Silicon Valley ng quantum, na talaga namang kahanga-hanga. Mapapansin mong walang nakakaalam ng ibig sabihin nun. Ang twist, karamihan ng pag-unlad ay mula sa pondo ng gobyerno. Kung mawala ang suporta ng Washington, mawawala ng pag-asa ang mga startup. Bigla, ang lambak ng quantum ay parang isang napakamahal na silid laruan na lang. Pero, matibay pa rin ang pundasyon. Ika-4 ang Colorado sa langis, na may 172 M bariles noong 2024. Mas marami itong enerhiya kaysa konsumo. Net food exporter kahit mabundok, nangunguna sa millet, at sino ba ang di mahilig sa millet? 80% ng trigo nito ay iniluluwas. Walang baybayin, walang problema.
Hindi kailangan ng Colorado ng pantalan, may kapangyarihan, pagkain at taas ng lugar ito. Ang panimulang pakete ng mga survivalist o baka sumama agad ang Colorado sa kalapit na estado. Ano ang naiisip mo kapag narinig mo ang Utah Salty Lakes? Mga Mormon, yung mga nanirahan na pumunta sa kanluran para bumuo ng sarili nilang mundo, alam mo yon, yung hindi sila pinagtatawanan. Hinangad nila ang santuwaryo kung saan pwedeng lumago ang pananampalataya ng hindi hinuhusgahan. Parang kabaliwan pakinggan hanggang sa gumana ito. Lumabas na, ang gitna ng kawalan ay naging mahusay na punong tanggapan, kahit walang baybayin, daungan o mabilis na pag-aangkat. Mahirap itong ibenta, pero sa totoo lang, hindi kailangan ng yuta ng dagat dahil marami itong pinagkukunan ng enerhiya. Ikasiyam na pinakamalaking tagagawa sa bansa, 66 na milyong bariles ng langis noong 2024 at mas marami pa itong na-produce na natural gas kaysa sa nagamit nito. Sapat para manatiling bukas ang mga ilaw at templo sa maraming taon, sagana sa pagkain, net exporter ang Utah at frozen na baka ang pangunahing produkto. Baka, gatas at butil ay bahagi ng produksyon. Nag-export pa ito ng 174 na bilyon sa mga produkto, hindi masama para sa estado na madalas pa ring isipin bilang disyerto, asin at mga sermon. Maganda sana kung may baybayin, pero ang Utah ay kailangan ng enerhiya, pagkain at industriya. Lahat ay nasa likod ng bundok. Likas na kuta ito at kung magsanib pa sa Colorado, hindi na basta-basta estado yon. Parang Fort Knox na may Opry-ski. At malamang iniisip mo rin ang tungkol sa California. Siyempre, buhay pa rin iyon, palaging ganoon. Pera mula sa araw at mga abogado, parang immortal na. Masyadong halata, kaya sinasabi ko na lang dito, pangunahin para patunayan kung gaano ako kasinsin. Kung maghiwalay ang United States, sino ang mananalo sa dakilang pagkakahiwalay ng Amerika? Pusta ko sa Texas, pero hindi ko rin mamaliitin ang mga abogado ng California. Natalo na nila ang mas nakakatakot pa sa gobyerno at sinisingil kada oras. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong talaga yon. Salamat, magkita tayo ulit sa Mapak.